Crazy, don't break up my head. You're the one who
Hallelujah. Ang maraming nasa langit, maraming salamat na sa umagang ito ay muli po namin na-express, O Lord, ang nilalaman ng aming mga puso. Maraming salamat po, Lord, na kung saan man naroon ang 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. At Lord, nababasa po ninyo ang puso ng bawat isa. Batid po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso. Na Panginoon, sa araw pong ito, sa oras pong ito, Lord, ang pangunahin po naming layunin ay mabigyan ka ng papuri at mabigyan ka ng pasalamat. Dahil ikaw lamang, Lord, ang karapat-dapat na may taas, O God, sa aming mga papuri, sa aming mga awitin. Maraming salamat po, Lord, na pinangungunahan mo kami ngayong oras na ito. Ang iyong mga Espiritu ay naroon sa aming kalagitnaan, Panginoon. At maasahan po namin, Lord, na bakit po ninyo ang nilalang aming mga puso at nakahanda po kayo na tugunin anuman ang mga pangailangan ng iyong mga anak ngayong umaga. Hindi mo nila na-express, Lord. Subalit, ikaw ay Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay. At ikaw ay ang Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Anuman ang mga kahilingan, anuman ang nilalang ng mga puso, Panginoon, ay kayang-kaya mong tugunin. Sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw na lumalang ng langit at lupa, Panginoon. Ikaw na siyang nagbigay ng buhay sa amin. Magagawa mo ang anumang bagay, O Lord, para mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, ngayong umagang ito, nagkatipon ang iyong mga anak upang hindi lamang dahil araw po ng Biyernes, hindi lamang, Panginoon, para kami pa magkikita-kita, kundi, Lord, ang makasama ka, ang maka-fellowship ka, Panginoon. Ang kami po ay dumako sa kalagitnaan ng iyong presensya. At ito po ang ninanay sa aming mga puso, O Lord, that in your presence, we can feel once again, O God, ang Panginoon, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa. O Lord, maraming salamat po that you are the one who brought your people together. Hindi po ang organization na ito, hindi po ang pangalan ng anumang reliyon, but kayo po ang common denominator po namin, Panginoon. Hallelujah. Kami ay iyong mga anak, ikaw ang aming Ama. Kaya naman sa umaga ito, Panginoon, itatas po namin sa lahat ng sandali ang iyong dakilang pangalan. Sa umaga ito, Panginoon, nilalapit po namin sa iyong gawain ito. Patuloy kang kumilos. And I pray, Lord, that you will just anoint your servant na yung gagamitin ngayong umaga. Na, Panginoon, bawat salita mamutawi sa kanyang mga labi ay maging pagpapala at siyang tutugon, Lord, sa mga katanungan o mga pangailangan ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa iyong mga salita namin papakinggan. And likewise, we thank you, Lord, for your blessings, for your provisions, O Lord, na dahil sa mga ito, Panginoon, ay andun po yung kagalakan po namin magkaloob ngayong umaga. Amen. Dahil, Lord, is a joy in our hearts, O Lord, to bring back a portion of what you have given us. Amen. And you said, Lord, na yung ibabalik ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon, ang lahat ng pagpapalang ito, namin po na ibahagi ngayong umaga. Maraming salamat. At inaalala rin po namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na wala rito ngayon. Continue to be with them. Even ang mga kapatiran po na nagbibiyahe, pauwi ng Pilipinas, ganun din po yung mga scheduled to go home for vacation itong buwan po ng June. We pray, Lord, na maging masaya, maging, Lord, matagumpay ang kanilang pong pag-uwi. At may bahagi po nila ang mabuting balita sa kanilang pong mga mahal sa buhay. Panginoon, nalangin po namin si Brother Arnel. Yes. Namatay po kanyang asawa, Sister Tess. Yes. Namatay po yung kanyang father, Lord. I pray that your comfort will be upon them. Panginoon, kayo po ang siyang gumamit ng pagkakataong ito. Although malungkot, subalit gawin mo, Panginoon, ay is occasion of joy. Na kung saan ipapangaral po ang mabuting balita. At Lord, marami pong tatanggap sa iyo. Sabi mo nga pa sa isang kaluluwang nagbabalik loob sa iyo, lahat ng anghel sa langit ay nagkakasayahan. So we're looking forward, O God. Panginoon, although malungkot, ang pagkakatong ito, subalit, you can turn it around, Lord, into a joy sa mga tao po natatanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat, and likewise we pray for our country. Pagbabago po ng administrasyon, Panginoon, I pray that you will just be with the leadership,
na magkaroon po ng opening, Panginoon, sa kanilang mga puso. At yung po ang pagkakataon, Lord, na ikaw ay kanilang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Because Lord, apart from you, they cannot do anything. We continue to bless them, we continue, Lord, to support them in prayers. At kayo po ang tunay na magbigay ng tunay na revival at pagbabago sa aming bayan. Maraming salamat po. We just entrust to you this whole morning at patuloy po namin pupurihin ang dakilang pangalan. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po ay mga may Biblia, buksan po natin ang ating Bible sa Jeremiah 32:17. Jeremiah 32:27 at Jeremiah 33:3. At tayo po'y tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Jeremiah 32:17. Si Jeremiah ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami na muli mag-aaral kami ng iyong mga salita. At ang mga salita mong ito na aming pag-aaralan ay magiging kalakasan ng bawat isa sa aming Panginoon. Salamat Lord dahil kami nananampalataya sa oras na ito na mayroong kang gagawin sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, we acknowledge apart from you, we can do nothing. Kaya Holy Spirit, ikaw maging tagapagturo ng bawat isa sa amin. Ihanda mo, Panginoon, ang puso ng aking mga kapatid upang pagtamnan ng iyong mga salita. At sa iyong lingkod, ikaw lang ang patuloy na maitaas at mapapurihan. Bigyan mo ko ng karunungan na nanggagaling sa inyo upang ang lahat ng lalabas sa aking mga bibig ay galing lamang sa inyo, Panginoon. Muli, Lord, pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, oras na ito, pag-aaralan po natin ang buhay po ni Jeremiah. At nais ko po kayong bigyan ng konting kaalaman tungkol kay Jeremiah. Si Jeremiah po ay tinawag ng Diyos sa murang edad. Bata pa lang po, tinawag na siya ng Diyos upang maglingkod sa ating Diyos. At masasabi natin sa panahon na nabubuhay si Jeremiah, mahirap para sa kanya. Dahil sa kanilang bayan ay magulo. Meron digmaan, merong awayan, meron silang kaaway na bansa, bayan. At kapag may digmaan, marami pong namamatay, marami pong nagkakasakit, at talagang magulo. At ito po yung ibinigay sa kanya na dapat niyang sabihin ang mensaheng ito na mangyayari sa kanilang bayan. Na ang kanilang bayan ay babagsak sa kanilang mga kaaway. At ang mga tao, yung mga kababayan niya, ay mahuhuling bihag ng kanilang mga kalaban. At ito po yung mahirap sabihin sa hari. Na kung saan sasabihin mo sa hari ang isang hindi magandang balita sa mangyayari sa kanyang kinasasakupan na sila ay matatalo. Kaya nga po, alam ni Jeremiah na may kaakibat na kaparusahan ang gagawin ito kapag sinabi niya ang mensaheng ito na pinagagawa sa kanya. Kaya nga po, si Jeremiah ay nakulong. At habang nasa kulungan si Jeremiah, hindi po siya nag-aalala, nandun po yung kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso, sapagkat nandun ang pagtitiwala ni Jeremiah na siya ay makakalabas sa kulungan dahil meron siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
At sinisigurado po ni Jeremiah ang kakayahan na kayang-kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay. At ang pangako ng Diyos sa kanya, tumawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahayag ko ang maliwaga na hindi mo nauunawaan. Si Jeremiah po ay may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, The God of the Impossible. Amen po ba tayo doon? Tulad po nung exhortation ng ating kapatid, yung kinanta natin, na tunay nga po na nagpapatunay na ang mensahe ng ating Panginoon ay tamang-tama po sa oras na ito. Amen? Tatlong bagay po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang una po, Jeremiah had confidence. Sabi po sa Jeremiah 32:17, si Jeremiah ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Diba? Ang gandang-ganda. Ang ganda-ganda po. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ang creation po, ito po yung nag-convince kay Jeremiah sa kapangyarihan po ng ating Diyos. Ang sabi po rito, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sa Genesis 1:1 po, ito po yung pagpapatunay. God can do anything. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya yung himala, miracles, na nais po natin na mangyari sa buhay natin, easy, kayang-kaya, madalilawang ito sa ating Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Sapagkat ang himala ay nangyari na noong Old Testament, New Testament, at sa ating kapanahunan, mga kapatid. Patuloy na ang himala ay nangyayari sa ating kasalukuyan. Kung babalikan po natin ang Old Testament, na kung saan marami pong himala na ginawa ang Diyos, kung saan hinati niya po ang dagat upang makatawid ang mga Israelita sa mga humahabol sa kanila. Kay Elijah, sa panahon na nanganganib ang buhay ni Elijah, siya'y nag-iisa, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang pagkain araw-araw ni Jeremiah, at ito ay sa pamamagitan ng uwak. Isipin niyo po, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa anumang kapamaraanan sa pamamagitan po ng uwak na ipagkaloob ang pangangailangan ni Jeremiah. Si Sarah, sa kanyang katandaan, pero siya ay binigyan ng Diyos ng anak. Sa New Testament, sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, marami pong himala na ginawa ang ating Panginoong Hesus. Pinahinto niya yung hangin, yung alon, nagpagaling ng iba't ibang karamdaman, nagpadilat ng mga bulag, nagpalakad ng mga lumpo, at bumuhay ng patay. Sa ating mga kapatid, marami ding himala ang ginawa sa atin ng Diyos. Kaya nga po, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nagpapaalala sa atin nung tayo po ay niredeem at tinubos niya sa ating mga kasalanan. Kaya nang si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ito po yung kasiguruhan na tayo po ay isang bago ng mga nilalang. Amen po ba tayo doon? Kaya tayo pong lahat na nanampalataya kay Kristo, wala na po yung dati nating pagkatao. Bago na po ang ating pagkatao. Wala na po tayo sa ilalim ng kasalanan. Wala na po tayo sa galit at sumpa ng Diyos. Tayo po ngayon ay namumuhay sa isang layunin na galing sa ating Panginoon. Tayo po ay namumuhay na nagliliwanag. Namumuhay tayo sa pagbabagong ginawa sa atin ng Diyos. Tulad po ng narinig nating awitin, binago tayo ng Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matuwid tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, binago tayo ng Diyos
dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago nang nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Mga kapatid, kung hindi mo nakikita ang pagbabago sa buhay natin, hindi po ninyo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Isip-isip din po pag may time, mga kapatid. Amen? Ang pangalawa po, the Lord asks a question. Ang sabi po sa Jeremiah 32:17, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Walang bagay na mahirap para sa akin. Is there anything too hard for me? Di ba? Ang ganda-ganda. May mahirap ba para sa ating Panginoon? Ang katanungan ito ng ating Panginoon ang magpapaalala sa atin sa buhay natin araw-araw. Nais po ng Diyos na malaman po ng bawat isa po sa atin na kaya niyang i-handle ang anumang problema na ating mga nararanasan ngayon at ating haharapin pa sa kinabukasan. Kayang-kaya ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano po ba yung mga problema na nasa ating mga buhay ngayon? Pera ba? Trabaho ba? Visa? Relationship? Sakit? O ano ba yung mga nagbibigay sa atin ng kabalisahan sa oras na ito, mga kapatid? Lagi nating alalahanin ang katanungan ng ating Panginoon. May mahirap ba para sa akin? At ang katanungan ito ng ating Panginoon ang magbibigay sa atin upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Bigyan po natin ng halaga ang katanungan ni Maria. Nung anghel po ay nagpakita sa kanya at sinabi, ikaw ay magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sagot ng anghel ng Panginoon, sabi po sa Luke 1:34-37, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at diliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam na lahat na siya'y buo, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito, anuman itong ating mga hinaharap na mga problema, anuman yung mga difficulties na ating mga nararanasan, ibigay po natin sa ating Panginoon. Kayang-kaya ito ng ating Panginoon. Kung tayo buwan ay lulupay-pay, nangihina sa mga problema na ating mga nararanasan, pagkatiwala natin sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay mas malaki sa anumang mga problema na ating mga hinaharap. At kapag ibinigay po natin ang problema sa ating Panginoon, dapat hindi na po tayo mag-alala. Dapat hindi na po tayo mag-worry. Sapagkat alam natin na kayang-kaya ng ating Panginoon ang mga difficulties na ating mga nararanasan. Kayang-kayang i-handle ng ating Panginoon ang mga difficulties na ating mga nararanasan. Sa aming buhay po, napakadami pong problema na dumarating sa buhay namin. Sunod-sunod po pag dumating ang problema. Minsan hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Pero ang pinakapagpapala po talaga kapag tayo po ay nasa Panginoon. Kapag dumating ang problema, hindi tayo natataranta. Alam natin kung ano po yung gagawin natin na para tayong si David. Ang unang hinahanap ay ang Diyos. Ang Panginoon ang unang nating hinahanap. At tayo po ay tumatawag sa Kanya sa lahat ng mga problemang dumarating sa Kanya. Napakasarap pong alalahanin yung mga kasagutan na ibinibigay ng Diyos kapag tayo po ay may mga problema. Naalala ko po, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa Sultan, siguro mga 2 taon po yung anak ko, may expired na po yung visa niya. Kinabukasan, expired na yung visa niya. Wala kaming pang-renew ng visa.
Pero ang Panginoon talagang pag tumawag ka sa Kanya, talagang may isasagot ang ating Panginoon. Biro niyo po kung paano po sinagot ng Panginoon yung aming kahilingan. Bigla po kami nagkaroon ng biglaang bono sa aming company. Kaya napakabuti po ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Kapag sinabi natin ang problema natin sa ating Panginoon, sasagutin po ito ng ating Panginoon. Lagi po natin tandaan, mga kapatid, ang kawalan ng pananampalataya ay ninanakaw nito ang ating kapayapaan at kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapag ibinigay na natin sa Diyos, relax na po tayo. Hintayin na po natin kung ano ang kasagutan na ibibigay sa atin ng Diyos. Isang patotoo po rin muli. Sabi ko, Lord, paano po ako makakatulong sa aming family sa Pilipinas? Ang gusto ko, mataasan ako ng sweldo. Pero hindi po ibinibigay ng Diyos yung kahilingan ko. Alam niyo po yung kasagutan na ibinigay ng Diyos sa aking pagtawag sa Kanya? Gumamit siya ng tao upang ang aking tinutulungan sa Pilipinas ay makarating dito sa Korea. Hindi ko na po siya matadala dahil meron na po siyang income na ibinigay ang Diyos. Kaya mga kapatid, ano man ang mga problema ninyo mga hinaharap ngayon, kayang-kayang i-handle ng ating Panginoon iyan. Amen? Ang pangatlo po at ang panghuli, God called to us to call upon Him. Sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Ito po yung ginawa ni Jeremiah nung siya po ay nasa kulungan. Tumawag siya sa Diyos. At sa kanyang pagtawag, nandun yung pag-acknowledge sa kapangyarihan ng pananalangin. Sa kapangyarihan ng dakilang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam ni Jeremiah ang kakayahan ng Diyos na kanyang tinatawagan. Tayo mga kapatid, kapag may mga problema po ba tayo, ano po ba yung ginagawa natin? Ilala po ba natin ang ating Panginoon na kasama ngayon sa oras na ito? Panginoon na pinaglilingkuran natin. Dahil sa panahon na tayo po yung mga problema, diyan po nakikita ang ating pagiging Kristiyano. Kung hanggang saan ang pananampalataya natin. Pero si Jeremiah, alam na alam ni Jeremiah kung ano ang kakayahan ng Diyos na kanyang tinatawagan. Dahil ang pangako ng Diyos kay Jeremiah, kung siya ay tatawag, tutugunin kita at ipahayag ko ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Na-experience na ba mga kapatid, nung tayo po ay tumawag sa Panginoon, yung ini-expect nating kasagutan ng Diyos ay higit pa sa isinagot sa atin ng ating Panginoon. Kasi tayo mga kapatid, kapag humingi tayo sa ating Panginoon, gusto natin specific, yun din ang gusto na isagot natin. Pero lagi po natin tandaan, ang Diyos ang nakakaalam sa kasagutan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang pangako ito ng Diyos ay kiniklaim ng milyong-milyong mga tao. Noon sa Old Testament, sa New Testament, hanggang sa ating kapanahunan. Sa Old Testament, kung saan ang mga heroes of faith ay dumanas ng mga matinding pangyayari sa kanilang mga buhay. Si Daniel, napakasarap ng pag-aralan ng buhay ni Daniel. Si Daniel po, nung siya po ay iuhulog sa balon na kasama ang mga leon, siya'y tumawag sa Diyos. At siya'y tinugon ng Diyos. At ang kasagutan na binigay sa kanya ng Diyos ay tinakpan ng Diyos ang bibig ng leon. Hindi po nasugatan si Daniel. Si David, alam naman po natin papanganin ang buhay ni David dahil meron siyang laging kalaban na hinaharap. Pero sa bawat paglaban ni David, ang una po niyang hinahanap ay ang Diyos. Tumatawag po siya sa Diyos. At sa bawat pagtawag ni David sa Diyos, siya'y tinutugon at nagtatagumpay si David sa lahat ng laban na kanyang ginawa. Si Jonah, na siya'y lulunin ng tumbuhan ng isda, siya'y tumawag sa Diyos. At siya'y sinagot ng Diyos, nakawala si Jonah sa pagkakalulon
ng tambuhanang isda. Si Paul and Silas, noong sila po ay nakakulong, sila ay tumawag sa Panginoon. At ang kasagutan na binigay ng Panginoon ay earthquake. Nagkaroon ng earthquake at sila ay nakalaya. At ang pangako ito ng ating Panginoon ay nananatili at available, ready po sa tulad nating mga believers. Napakasarap pong paulit-ulitin. Ito totoo. Ang kapangyarihan ng panalangin, kapag tayo po'y tumawag sa Kanya, ay tutugunin niya po tayo. Ang ating kapatid, nung siya po ay dinampot ng CID sa kanyang pinagtatrabuhan, ng Webes ng gabi, nakulong po siya ng Friday, sigurado hindi po siya makakalabas dahil holiday. Siya'y tumawag sa Diyos, sa Panginoon, at siya'y tinagon ng Panginoon. At ang kasagutan na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay gumamit ng tao rito. Sa telepono na lamang po, tinawagan yung presinto na kanyang, kung saan siya nakakulong, at siya ay nakalaya ng Saturday. Ganyan po ang ating Diyos. Kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, tutugunin niya tayo. At ang ating place na ito, na ating pinagtatausan, nabalitaan na tayo po'y paaalisin dito. Pero hindi po tayo nataranta, hindi po tayo nag-worry. Tayo pong lahat ay tumawag at lumapit sa Panginoon. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, tayo ay nananatili sa lugar na ito, nagsasama-sama, nagpupuri, dahil sinagot ng ating Panginoon ang ating pagtawag sa Kanya. Na ibigay ang praise na ito upang patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa aking buhay po, sinabi ko po maraming beses na dumaan kami sa matinding mga pagsubok. At talagang napakasarap paulit-ulitin ito totoo. Dahil ang pangako ng Diyos ay totoo. Ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya at tumawag sa Kanya, ipahayag niya ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. Maa-amaze po tayo sa sinasagot ng Diyos kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Sunod-sunod po yung nangyari sa aming family. Puro sakit, puro pera ang kailangan. Hindi lang basta pera, 100,000 ang kailangan. Pero tayo, nung ako'y tumawag, lumapit sa Panginoon. Ipinakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay tumutugon sa lahat ng lumalapit sa Kanya. At hindi ko maunawaan kung paano po ipinagkaloob ng Diyos ang pangangailangan namin pinansyal. Gumamit po siya ng tao upang bayaran yung mga bill sa ospital para hindi po kami magkautang. Ganyan kakapangyarihan ang ating Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, sa oras na ito, ako po ay naniniwala na kayo po ay may mga problema. Na kayo po ay may mga difficulties sa inyong mga buhay. Ano mang mga problema ang inyong mga hinaharap, mga kapatid? Tumawag tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. At ang pangako ng Diyos ay hindi lang noon, hindi lang ngayon. Pangako ito ng Diyos sa lahat na nanampalataya sa Kanya. At kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, ibigay na natin lahat. Ano ba yung mga mighty things na kailangan ninyo? Ano ba yung mga nagiging dahilan ng panlulupaypay ninyo? Panghihina sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti. Hindi niya itinataboy ang lahat na lumalapit sa Kanya. Ang kinakailangan lamang, mga kapatid, manampalataya tayo. Manampalataya tayo sa magagawa ng Diyos. Manampalataya tayo sa ating makapangyarihan Diyos. Our God is a God of the impossible. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami, Panginoon, na muli narinig namin ang mga salita mo ito na kung saan magbibigay ng kalakasan sa amin sa panahon na kami ay nalulupaypay, nanghihina, Panginoon, sa mga problema na aming mga nararanasan. Kaya sa oras na ito, Lord God, anuman ang pinagdadaanan, anuman yung mga problema ng aking mga kapatid, anuman yung mga mighty things na kailangan nila, Panginoon, ay ipatuloy na ipagkaloob mo. Patuloy na ipagkaloob mo, Lord, ang mga pangako mo, na kung sila ay tatawag, tutugunin mo sila.
at ipahayag mo ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Salamat, Lord God. Excited kami, Panginoon, sa mga susunod na araw dahil alam namin, Panginoon, lahat ay tatayo. I-testify, Lord God, na tunay nga, Panginoon, ang mga salita mo ay totoo. Nananatili at hindi nagbabago, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At sabi nga niya, sa pamagitan po ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo sa ating mga karanasan. Ito po ay pangkaraniwan lamang na tinapay, hindi po ito nagiging katawan ni Kristo. Kung ito po ay larawan lamang. So that every time that we'll be eating of this bread, is that we will remember that yung faithfulness ng ating Panginoon endureth forever. At sumagang ito atin nung alalahanin ang dugo ng Panginoon na napuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Biblia, kung walang pagpuhos ng dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang very precious blood in order that tayo na mga makasalanan ay magkaroon po ng pag-asang sa pamagitan ng ating panampalataya sa kanyang ginawa sa krus. Mahugasan po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po ay larawan lamang po ng kanyang dugo. And as we drink of it, ating alalahanin at magpasalamat sa kanya na dahil sa kanya pong sakripisyo ay narito tayo ngayon. We are enjoying the blessings that comes forth with our yung pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ihanda po natin mga puso upang tayo pong lahat ay magkaisa, magsasama-sama na mag-partake, mag-isa, no, sa dulang mga pagkainan na ito upang kainin ng tinapay at kainumin ang juice na ito symbolizing the blood of the Lord Jesus Christ. So bakit sabi po ng Biblia na huwag po nating gawing madalian? At una po sa lahat ay ating saliksikin natin mga puso. Sapagkat kung tayo po ay may mga kasalanan sa ating mga puso, ito po ay magiging hadlang sa pagkakataon pong ito na ating pong matamo ang biyaya ng pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya ngayong oras pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at ipasiliksik po natin sa mga Espiritu kung mayroon pong mga hadlang o mga kasalanan sa ating mga buhay at ihingi po natin ang tawad sa ating Panginoon. Sabi po ng Panginoon ng ating papahayag ang ating mga kasalanan, siya ay banal at tapat na tayo po ay patatawarin at lilinisin po tayo sa lahat nating kalikutan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. At yung nga po ang aming ginawa ngayong umaga, Panginoon, aming hiningi ng tawad ang aming mga kasalanan. And right now, Father God, we have faith, Lord, base sa iyong pangako, na mayroon na po kaming karapatan na makisa sa tulang ng hapagkainan na ito. Salamat po, Panginoon, itong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nice kung tawagin po yung ating mga pastor, dito lamang tayo sa paligid. Sabi ng Panginoon, every time that you will gather together, is that you will remember ang aking kamatayan and you will proclaim yung aking muling pagbabalik. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, isa ko namang pinagkakalog sa inyo nang gabi sa pinagkanulo, siya ay kumuha ng tinapay. Kanya itong pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, itong aking katawan na nasugatan ng dahil sa inyo. Kainin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ay kung tawagin si Pastor Rodel para ipag-pray po ang tinapay. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na muli aming alalahanin ang iyong ginawa noong 2,000 taon ang nakakaraan. Panginoong Hesus, na buhay mo ay ibinuwis mo ang lahat ng nilalang dito sa sanlibutan ay tunay na magkaroon ng kapatawaran sa pamagitan ng inyong pagkabayubay
sa pamagitan ng kayo ay nasugatan at napago doon sa cross. Katulad po itong aming alalahanin na tinapay na nagsisimbolo ng inyong pong katawan, Panginoon. Nasa inyong mga latay, kami nga po ay nagsigaling. Isa sa mga benepisyo ang aming pong naranasan, Panginoon, maging sa kasalukuyan. Kaya Lord, habang aming inaalala ang aming pong pagpartake ng mga elemento na ito, ay aming muli, Panginoon, gugunitain ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At pagkatapos silang kumain, tinungan niyang kopa. At muli siya nagpasalamat sa kanya ang nasa langit. Ibinigay sa kanyang mga alagad, sinabi, ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo. Inumin ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing inyong kinakain ng tinapay at iniinom ang kopa, ay inyong pinapahayag ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. Next, kung tawagin si Pastor Annette para ipagpahayag na. Panginoon, nilalapit po namin ang sarong ito, nagsisimbolo ng iyong dugo. Dugo na bumuhos doon sa krus ng Kalbaryo o Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, for without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya naman sa oras na ito, aming pumuling inaalala ang iyong kadakilaan, ng iyong pag-ibig, na sa pamamagitan ng dugong ito, Panginoon, kami po ay nahugasan at nalinisan sa aming mga kasalanan at karumihan, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil Lord, mula sa kadiliman, hinamon mo po kami sa kaliwanagan, and you put your righteousness unto us to present unto God, to the Holy God, Panginoon, na kami po ay isang righteous, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, at muli, Panginoon, at patuloy namin inaalala, O Lord God, ang kadakilaan ng pag-ibig mo na ginawa mo sa amin, O God. Maraming pong salamat, Jesus name. Praise the Lord. Ngayon po ay i-distribute po ang mga tinapay po ito at ang mga inuming ito at hawakan po natin. At patuloy po tayong magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon dahil sa Kanya pong kabutihan. Tinapay pong ito ay larawan ng katawan ng Panginoon na nasugatan ng dahil sa ating mga karamdaman. Kainin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Ang katas ng ubas, larawan po ito ng dugo ng Panginoon na umuhos po sa Kalbaryo para tayo po ay mapatawad, magugasan sa ating mga kasalanan. Ilamin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Ang akala ko, ang buhay ko ay di magbabago. Kahit ano pang gawin,
day that you have made. And we are rejoicing, Panginoon, because of what you have done in our midst. Thank you for your word. Thank you for the opportunity, Lord, to once again listen to your word na naging dahilan na lumago po ang aming pananampalataya. Salamat po sa iyong ginamit na mensahero, Panginoon. Ganon din, Lord, I pray na patuloy mo siyang pagpalain, even ang kanyang pong buong sambahayanan. Thank you so much for the opportunity na nakapagkaloob, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Na nakapag-obey po kami sa iyong sinabi, Panginoon, na aming ibalik. Ibalik sa iyo ang bahagi po ng mapagpapala na aming natanggap mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa aming worship team na tunay ngang, Panginoon, ginamit mo sila mightily. Yung energy that they have brought, O God, energy that have brought us, O God, sa iyo pong trono. Maraming salamat sa kanilang lahat. And I pray that you will continue to bless them, O God. At yung lalo pang anointing, Panginoon, as they will continue, Lord, to be used para ikaw ay awitan, papurihan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Lord, for sa aming pong mga dancers. Thank you sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, aming mga ushering, O God. Thank you so much for their faithfulness. At Lord, ang mga kasama po rito sa umagang gawain, those whom you are using, even yung mga pag-aaral, Lord, na ginaganap dito po sa Mans and anywhere during Friday morning, I pray that you would just continue to bless ang lahat ng pag-aaral po nito. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much. At sa umaga pong ito, patuloy po namin pinapanalangin at dinadala sa iyong paanan ang mga gaganapin pong mga gawain mamayang hapon. I pray that your presence will be there at i-bless po ninyo ang lahat ng iyong gagamitin doon, Panginoon, na magpahayag po ng iyong masalita at Lord, everyone whom you'll be using sa mga gaganapin pong pagsamba mamayang hapon. Nabilin po namin sa iyo ang mga kapatiran na bibiyahe po o uwi po ng Pilipinas para magbakasyon sa buwan po ng June. I pray that your traveling mercy will be upon them. And Panginoon, maging memorable ang kanilang pagbabakasyon at hindi lamang po mapagpala ang kanilang mga sa buhay sa pamamagitan ng mga biyaya na kanilang pagkakaloob, kundi mapagpapala po sila sa pamamagitan ng iyong mga salita na may ibabahagi po nila. Diyan din, Panginoon, I would like to thank you, Panginoon, even right now, may mga nagbibiyahe. I don't know kung nakarating na po sa Pastor Jopet, but I pray that your traveling mercy will continue to be upon them as they travel, Panginoon, pauwi ng kanila pong mga tahanan. Maraming salamat po for this family ng FLCC na tunay na ipinagkaloob po ninyo upang maging kaagapay po namin, maging kapit-bisig, kapit-kamay po namin, Panginoon, upang ikaw ay ipakilala, ikaw ay parangalan, ikaw ay may taas, Panginoon, sa pamagitan po ng buhay ng bawat isa sa iyong mga anak na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. At sa Kanya, magagagawa ng higit sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng Kanyang iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Nawa ang pag-ibig ng Ama at ang mayamang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo at ang patuloy na pagkikipisan ng Banal Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Pagpalaan po kayo, Panginoon, at